You belong to God. Ikaw ang kanyang ubasan at mahal na mahal ka niya at binibigay niya sa iyo ang pangangalaga upang lalo kang mamunga. Ang iyong katawan, ang iyong pamilya, ang iyong mga talento, ang iyong kabuhayan, kahit nga yung mga pagsubok mo sa buhay, yan ay bahagi upang ikaw ay lalong lumago at sumagana. Pero, ito ang malungkot. Yung iba, hindi nila nakikita na sila ay ubasan ng Diyos. Kaya, hindi nila ma-appreciate ang blessings. Iniisip nila, kaya sila meron ito dahil sa sarili nilang kayod. At pag sarili mo lang kayod, laging kulang, di ba? Lagi ka kasing may gusto pang gawin, nalilimutan mo na gifts ito lahat ng Diyos. Kaya pwede mo bang i-declare ngayon yan? I'm more blessed than I think I am. We should not forget that everything is a gift. Again, declare it. I'm more blessed than I think I am. Kapag ikaw na pinagkatiwalaan, binigyan ng kapangyarihan, inisip mo, ikaw na ang mas mataas. Sa'yo na ang lahat. Mahirap yan. Kaya tignan mo sa paligid mo. Hindi ba yan ang pinagmumulan ng mga problema? Yung entitlement? Kapag nakita ka ng violence, ng abuse, ng gera, ng drugs, ng krimen, iniisip natin, may-ari ako ng aking buhay. Kaya ako ang may karapatan kung ano gusto kong gawin dito. Ang mahirap niyan, yung mga sobra ng kapangyarihan at yaman, iniisip nila pati yung ibang tao, sila na rin ang may-ari. Kaya aapihin nila kahit pa nga patayin. Sa isip nila, sila lang ang mas may karapatan sa buhay ng iba. Mahirap yan. Kaya yan din ang dahilan, kaya maraming stress ngayon. Kasi iniisip natin, tayo lang ang may-ari pati ng ating buhay. Kaya marahil nangungusap ng personal sa atin ng Diyos that we surrender all of these things dun sa tunay na may-ari. Katunayan, kahit nga mga problema mo, ang may-ari niyan ang Diyos. Kaya bigay mo sa Kanya and then let God be the owner of the vineyard, your life. Kaya yan ang malaking message natin. I belong to God. Friend, kapatid, you are the new tenant. Ikaw na ngayon yung pinagkatiwalaan ng Diyos upang pangalagaan ang kanyang ubasan, ang kanyang kaharian dito sa lupa. As his new tenant, binigyan kanya ng otoridad. Dalawang klaseng otoridad. First, the authority to represent Him. Ang katawanin mo siya. Ikaw ang mukha ng Diyos. Ikaw ang puso ng Diyos. Kaya pag nakita ka ba ng ibang tao dahil ikaw ay kanyang kinatawan, makikita ba nila ang kabutihan ng Diyos? Ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal. Kaya tandaan mo, ikaw ay kinatawan ng Diyos. Pangalawa, He gave you the authority to care for His vineyard, the church. Pangalagaan mo ang kanyang ubasan, ang simbahan. Hindi yung simbahang building, kundi yung simbahan ang tao. At para mo pangalagaan yan, dapat ang isipin mo ay sila, hindi ikaw. You start living for others. Pero muli, mahirap yun, hindi ba? Kasi ang lagi natin iniisip yung atin. Kaya nga yung poison of entitlement, laging pumapasok sa isip natin yan. Akin tong pera ko, akin tong yaman ko, akin tong kapangyarihan ko, akin itong pamilya ko, akin itong lahat. Kaya kailangan mo muli ng halimbawa at ehemplo ng Panginoong Jesus nung siya ay namatay sa krus. Binigay niya ang kanyang buhay. Para ang pagiging selfless should not be an impossible task because Jesus showed us the way upang tayo din ay mamuhay na may pagmamahal at pag-aalay sa ating kapwa. Samahan niyo akong ideklara. God owns my life. He is the owner and I am the borrower. Everything I have, time, talent, and treasure belongs to Him. I belong to God. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!